Hello, beautiful! Welcome back at Everything Nice of Mitch, Succulent Love. And I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. And for today's vlog ay Gymno-Calcium talk tayo. Gymno talk tayo today. So, this vlog was for the persons na mahilig sa Gymno-Calcium. So, another career tips from your nurse plantita. Ayan. So, the Gymno-Calcium, yung pinaka most common problem natin is the pagpapaugat. Lalo na pagka bibili natin, uprooted, dumating sa atin. Usually, ganun naman. May mga seller na nag-ship potted, sometimes, pagka change mo yung soil nila, pag dumating sa'yo na rooted, pag change mo yung soil nila, makikita mo, yung soil nila is more of the pumice stone. So, kukunti lang yung organic material, tapos hindi pa sila ganun ka-well-rooted. Kung kung meron kang gymno na dumating sa'yo, is very upod yung ugat. Mahirap talagang paugatin yan. And baka pagka ganyan is galing sa grafted. Galing sa mga grafted na gymno. Kasi pipitasin lang nila yan eh. Yung ibang seller ganun eh. Pipitasin nila yan, tapos paugatin nila ng konti. Pag meron ng konti, ibebenta na nila. So, ganun yung ginagawa nila. So, yung ibang seller, usually, pag galing mga Thailand, may mga ganun, parang upod na very tuyot yung ugat. So, yung mga ganun, mas madali silang alagaan compared dun sa gymno na inupod yung ugat. So, kagaya nito, ayan. Remember my ICU Compat. Ayan, ang bigat. Ayan. So, ito, araw-araw itong tinutubigan. In-expose ko to sa sun, kumapit naman sila. Ayan, nalalaki na sila. So, dati maliliit lang sila. And, syempre, nag-iba na yung kulay nila kasi naka-expose sila sa araw. Morning sunlight lang to. Usually, 2 hours lang. Tapos, wapak na. Meron pa ako ditong grafted, from mother plant. Nahulog kasi siya. So, nilagay ko na lang siya dito. May ugat naman na. So, nahulog lang siya dun sa binili kong gymno. Tapos, nilagay ko na dito. Lumaki na siya. And, ayan na nga sila. So, yung mga ganito, minsan, mahirap silang paugatin. Ayan. So, ito, lagi ko itong tinutubigan. Nung nag-well roots na yan, talagang everyday, tinutubigan ko na sila. Tapos, ang cactus, pag lagi mong tinutubigan, kasi ang usually na paniniwala natin, pag cactus, okay lang yan, hindi kailangan ng tubig niyan kasi cactus siya. Pero, tingin ko, sa ngayon, base sa experience ko, they also love water and kapag tinabigan mo sila, mas nag-e-expand sila. So, paugatin mo ang iyong mga cactus, tapos pag well-rooted, tsaka mo sila tubigan at tsaka hindi sila mahirap paugatin, yung mga classic cactus. Madali lang silang paugatin. So, meron ako mga cactus dito, ganun yung ginagawa ko. Pinapaugat ko muna kapag okay. Dilig ako ng dilig. Kapag dilig ka ng dilig, magpa-flower sila tapos naka-expose sa araw. So, indoor versus outdoor. Ang mga indoor, mahirap silang paugatin. Ang mga Gymno-Calcium na naka-indoor, mahirap silang paugatin. Ang mga Gymno-Calcium na naka-outdoor, mas madali silang paugatin. Siguro dahil naka-expose sila sa sun, at the same time, kung may hangin, mas mag-i-sprout kasi sila ng ugat kapag ganun. So, sa environment na naka-indoor, parang nandun lang sila, tutubigan mo lang yan, usually iba. Kapag naka-indoor, ang nire-require is every 2 weeks, every 14 days. In every 14 days, meron pang amount ng tubig. Meron pang specific amount ng tubig. Yun yung nabasa ko. So,
yung mga iba kong gymno na nasa plant rock, ang tagal nilang mag-ugat. Samantalang yung mga naka-expose sa araw is papak na. So, sabi ko, siguro, mas maganda pa rin talaga yung talagang life habitat ng mga cactus is yung naka-araw at saka well-exposed sa hangin. So, mas madali sila mag-ugat kapag ganun. At kung gagamitin mo ngayon ng organic material is madali sila mag-uugat. Plus, you would use a toppers like the Akadama, Curiosana, Masato, or ano pa ba isa? Kanuma. So, mamimili ka na lang. Pero ako, ang ginagamit ko usually is the Kiryu. Mas strong kasi mag-hold ang Curiosana ng water kaysa kay Akadama. Ayun. So, yung price, parang ano lang naman, konti lang naman yung difference. Pero mas maganda talaga si Curiosana. Mas maganda siya magpaugat ng gymno. So, kapag meron kayong gymno, moisten lang yung top. Moisten lang yung top every 2 days para mag-sprout ng ugat. Ayan. So, yung Curiosana nga, pag binoise mo yan, nag-hold sila ng water. And what will happen? Kung moist ang iyong toppers, mas mag-uugat nga sila. So, mapapansin nyo yan, pag inangat yung gym niyo, makakapit na siya doon sa toppers nyo. Pero at the same time, ilubog nyo din naman sa lupa. Ayun. So, the Curiosana helps to promote root growth. Ayan. So, meron ako dito. Ito din, isa sa mga kauna-unahan kong gymno. Ayan. So, hinalukay ito ng manok eh. Kaya natanggal. Pero looking on the roots is okay naman. Meron naman. O, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano kalalim ang hinukay ng manok. At dalawa pa nga sila. Ayan. Pero nakakapit yung isa. Ayan. So, para sa new viewers natin, ano ba yung soil mix ko? It's the loam soil, CRH, peat moss, or aged coco peat. And then, perlite po yung ginagamit ko. Mas nagagandahan talaga ako kapag perlite kaysa kay pumice stone. Mas maganda yung growth. Even sa Saxis, mas nakikita ko mas maganda yung growth ng Saxis sa perlite. Dito sa location ko from Nueva Ecija. Hindi ko alam sa iba. So, kahit ano naman yan, nasa pag-aalaga mo din kasi. So, ayun. So, exposing to the sun, magiging brightly yung kanilang kulay. So, yung mga yellow tone, nagiging pink or red sila. Ayan. Ito, mga naka-indoor to. So, nilabas ko sa araw. Ayoko sana mapalitan yung kulay niya. So, dati kulay yellow siya. Ayan yung original color niya. Is nagiging ma-orange na siya. Ayan. So, isa din to sa mga favorite ko kasi columnar type din siya. Magaganda ang mga columnar type Gymnocalycium. Ayan. Ayan. So, kapit na siya sa ugat. Before, parang hindi masyado. Nung pinaaraw ko, kumapit na siya sa ugat. Ito pa ang isa. Ito, hindi masyado. Pero, ayun, nade-dehydrate na siya kasi exposing to the sun, tapos kung hindi mo madalas tutubigan, ang tendency ay madi-dehydrate sila. Ayan. Ano nangyayari sa Gymnocalycium na hindi pa well-rooted na napakatagal ng panahon? Lumiliit sila actually. So, liliit yan hanggang sa maging panat na sila. Ayan. So, kagaya nito, ayan. So, napapanat na siya. Tagal niya din mag-ugat. Ayan. So, wala pa siyang ugat. So, ganyan ang itsura ng gymno na napapanat at hindi mo na pa well-rooted sa mahabang panahon. Ayan. Exposed to the sun without proper waterings may lead to your dehydrated Gymnocalycium. So, nagiging crumple sila, tapos kulubot. Parang sa Saxis. Kapag uhaw na ang Saxis mo, kulubot na ang kanilang balat. Kapag kumulubot ang balat mo,
Ibig sabihin, dehydrated ka na, charot. Ayan. So, eto, nung unang first sun exposure ko dito, grabe, kulubot na kulubot. Pero ano yun, mga 1 week. Tapos, hindi ko masyadong tinutubigan is ganun yung nangyari. So, ngayon, umokay na siya. So, pag ganito lang naman is proper watering lang. At saka yung soil nito, di ko pa kasi napapalitan yung soil nito from the Cactusera. Ayan, masyadong drainable kasi. Kapag masyadong drainable, tapos in-expose mo sa araw, madidehydrate talaga yung gymno mo. Kaya yung iba, bottom waterings yung ginagawa. Sa isang basin, may tubig, tapos ilulubog nila yung gymno nila for hindi ko alam kung gaano katagal. Usually naman, di ba, pag ganun, sa success ginagawa din yan. Kapag ka umabot na yung water dun sa top, alisin mo na. So, ganun yung ginagawa ng iba. So, ano pa? Sa Gymnocalycium, kailangan, parang kahit hindi mo na sila patabaan, talagang lumalaki sila. Kung gusto nyo talagang lumaki sila agad, ipapagrafted. Grafted nyo para magbigay ng maraming pops. Ayan, kagaya nito. Magbigay ng maraming pops and ayan, mas mabilis sila lumaki. So this is Tiger Gymnocalycium from Ma'am Jennifer. Ano na nga apelido nito? Tonggalong. Ayan. So magaganda yung mga grafted cactus ni Ma'am Jennifer Tonggalong. Ayan. Hello po sa inyo, Ma'am Jennifer. So madumi na siya. Ayan. Sa mga mahilig din sa grafted cactus, meron akong vlog about care tips on the grafted cactus. Hanapin nyo na lang po dyan. Ayan. So, ano pa? Exposing them to the sun makes them mag-perfect yung pattern. So, eto, tingnan nyo. Ayan. So, meron pa siyang ano dito. Pero almost perfect na din siya. Ayan. So, dati it's color yellow. So, gift lang to sa akin. So, color yellow. Tapos, green. Yun yung kulay niya. So, exposing to the sun. Ganito na yung kulay niya. Magbabago pa to? Pwede. Pwede pa siya magbago in time. So, ano to maghapon sa araw. Talagang extremely hot. Yung weather na mainit. Ayun. So, kapag sinanay mo na ganun yung gymno mo, kaya nila. Pero kung di sila sanay, sasanayin mo. Pakonti-konti. 2 hours, 2 hours, 2 hours. Tapos hanggang sa everyday, 3 hours, 4 hours, hanggang sa maghapon. So, hindi naman siya nasunog. So, yung mga bagong gymno, kapag in-expose mo yan sa araw, girl, mamumuti yan. At magkakascar. Ito din. So, remember this one. Ayan. So, medyo, pangit na din yung kulay nila. So, ito, hindi ko na masyado natutubigan. Ayan. Pero ngayon, tutubigan ko to. Pati si Kiko, nakita nyo si Kiko, very, na siya, kulubot. Ayan. So, tutubigan lang natin to. In time, water therapy mo to, gaganda na to ulit. Ayan. Grabe kasi yung init ngayon, guys. Ito rin, from the Cactusera. Tingnan niyo naman yung kulay niya. Diba? Nag-fail, pero let's wait for it. Masyadong drainable din kasi yung soil nito. So, hindi ko pa siya, kailangan na din siyang iripat. Lalang talaga ako ng time. So, maganda yung turns niya, long. In time, gaganda pa to. So, maghapon din to sa araw. So, ito, natanggal. Ayan. Pero very little lang yung kanyang ugat. So, makikita nyo ito, namumuti na siya. Ayan. So, dati pa yan. So, tinuloy ko lang na-expose sa araw is umo-okay naman. In time, gaganda pa yan. Kaya kung nasunog yung iyong gymno, huwag ka mag-alala. In time, gaganda pa yan.
Pero yung iba, nag-lead to scar talaga. So, permanent yung scar nila, pero kung mapapanatiling mong botchog ang iyong gymno, maganda siyang tingnan. So, paano pagiging botchog? Diligan nyo palagi yung inyong gymno calcium. Ayan. So, ano pa? Ito din dati, yung kulay niya is may yellow, but this is LBHP hybrid. When exposing to the sun, nagiging maming-ming na siya. So, dati yellow lang din to. So, kung may stress pa natin to, mas gaganda pa yung pattern and yung kulay niya. Ito rin, almost perfect. Dehydrated na din. And then, some of the with IDs is, mas magiging maganda pa yung pattern nila, exposing to the sun. So, sun stress, ika nga. So, yung iba ko mga gymno, kunin ko lang. Wait lang. So, ito, yung galing kay Ma'am Joanna Succulent. Ito yung pa-free niya. Ay, pa-free ba niya to? Ay, hindi pala. So, binili ko pala to. Ito yung 50. Dati, 'di ba, hindi pa siya, February lang to. So, February, March, April. Well-rooted na siya, guys. Ayan. So, in-expose ko sa araw. Tapos, regular waterings. So, ayan. Ayan siya. Aray ko, masakit lang yung sakit lang yung tinik. Oo. So, ang ganda nung thorns niya. Kakaiba yung thorns niya. Ayan. Sakit na sa sa kamay. Ayan. Ayun. So, tinitingnan ko yung mga thorns is kulay itim yung dulo. Ibig sabihin, nasusunog siya. Pero hindi naman siya totally sunog. So, orange to dati. Expose pa natin sa sun. So, malay natin, baka maging perfect, diba? In time. O, ayan. So, ito. Ito pang isa, konti na lang magiging perfect na in time. Kung patuloy natin i-expose yan sa araw, magiging perfect sila. So, ito nga yung set ko na na unang-una kong set na gymno. Ito yung favorite ko. Ayan. So, it's LBHB hybrid. So, may pinik siya single thorns. So, ito dati yung nasunog. Medyo nawawala naman na. Ba't ganon nagbabalat? Taray, nagbabalat to. Ayun no, nagbabalat siya. So, natatanggal din siya. Tapos, ganun din yung skin niya. So, ayun. So, lagi ko din itong tinutubigan. Kasi nandito ako, lagi ko silang tinutubigan. Ito, dati ang kulay nito ay may gagamba. Ano bang kulay nito dati? Parang pink. Ngayon, naging ganito yung kulay nila, oh. Tapos, ito, green. Ngayon, nagiging dark na siya. Ayan. So, kapag nakalilim sila, naglalighten yung kulay nila. Hindi sila nagiging brighter kapag naka-shaded. So, ano pa? Ito, ganda nito. May fa-violet yung kanyang, katidilig lang kasi nito kanina. Fa-violet yung top. So, eto din, oh. Diba? Nalaki na nila. Liliit lang nito, guys, dati. Malapit, lagpas na sila sa pat nila. Ito pa, oh. Ganda nito. Ayan. So, basta lagi nyo lang silang tubigan, magiging botchog sila. Ito parang nagiging dalawa siya. So, dati, isa lang siya. Ayan. Parang nagiging dalawa siya. Nakahati siya.
So, ang liit lang nito dati. Ngayon, ang lalaki na nila. Ito yung aking Montrose Hiko or Transformer pala. Ayan. So, ang liit-liit lang nila dati. Ngayon talaga is ang lalaki na nila. Ito, green lang to dati. Ayan. So, kasi ang tama ng araw sa kanila is, hapon. Ito din, nagiging violet. Ganda yun. Nagiging violet siya. Hindi ko to nakikita everyday. Basta tinutubigan ko lang sila. Ito din. Ganda nito, nagiging mink. Mink, ayan. So, nag-iiba talaga yung kulay nila. Ano to? Mix. Ano ginamit ko dito? Mix, cultured, at saka Masato. Ayan. So, ito din. LBHB na single thorn. Ayan. Parang siya, magla-lime na nagda-dark. Ganun yung kulay niya eh. Ayan o. So, the LBHB, maganda din kasi sila talaga. Mga hybrid. More of LBHB tong mga nandito. Maangat yung isa. Ayan. So, ito din. Magaganda yung mga LBHB 2178 na single thorn. Ayan. So, yung mga may guhit-guhit. Ito ang ganda nito. So, mga gymno lang to na yung usually na gymno. Ito may scar. Ayan. Tingnan nga natin kung natatanggal. Hindi. Ito yung isa natatanggal. So, ayun, yun lang yung maipapayo ko. Kung gusto nyo yung gymno nyo na maging well-rooted, gamit kayo ng tamang soil, tapos expose nyo sa mahangin at may morning sunlight. Make sure na pag nagpa-morning sunlight kayo, is i-monitor nyo yung gymno nyo. Kasi minsan, kahit na 10 a.m., nako, masusunog sila. So, kailangan time by time, i-check nyo yung gymno nyo. Lalo na ngayon, grabe talaga yung init. Ayun. So, ano pa bang ang i-chismis ko sa inyo? So, yun lang naman. Nag-update lang din ako sa aking mga gymno kalisyo. So, yeah, the gymno loves water. So, pag napa-well-rooted nyo sila, diligan nyo madalas. Makikita nyo talaga. Bobotsyog sila. So, sa mga hindi makapagpaugat, yun yung advice ko sa inyo is expose nyo sa labas. Kahit mga 2 days lang. Ayun. Tsaka para mas maging bright yung kanilang kulay. So, again, yung gymno, lumiliit sila. Kapag hindi nyo yan napa-well-rooted sa matagal na panahon, lumiliit yan at nagiging pana. Ayun. So, that's all for today. Thank you for watching at Everything Nice with Mitch Succulent Love. This is your nurse Bantita saying, God bless po at lagi mag-ingat!